Samantala, tinitiyak naman ng National Electrification Administration o NEA na may babalik agad ang supply ng kuryente sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Luis. Narito report ni Julio Segovia. Sa datos ng National Electrification Administration o NEA, 250,000 bahay sa Northern Luzon ang nangangapa pa rin sa dilim matapos sagupitin ng Bagyong Luis. Kabilang sa mga lalawigang brownout pa rin ng Kalinga, Apayao, Cagayan at ilang bahagi ng Isabela. Sabi ng NEA, siguradong may babalik din agad ang power supply sa mga apektadong probinsya dahil hindi naman masyadong mapaminsala ang Bagyong Luis. Magandang balita para sa atin, no, na at least ito, hindi naman to katulad ng mga naranasan natin katulad ng Yolanda or even Glenda. No? Tripping ang naging sanhi ng power interruption. Ibig sabihin, nagkaroon lang ng imbalance sa supply ng kuryente mula transmission papuntang distribution dahil sa lakas ng hangin dulot ng Bagyong Luis. Buti na lang at wala raw natumbang mga poste at tore. Kung clearing lang, then that will, hopefully restoration will be sooner. As long as the distribution utility or the cooperative is ready to receive electricity from NGCP, we will be ready. Para mapabilis ang pagsasaayos sa mga nasirang power structures tuwing may kalamidad, hihirit ng dagdag singil ang NEA sa Energy Regulatory Commission. Bahagi raw ito ng isinusulong nilang resiliency program kung saan dapat magkaroon ng mobilization fund ang mga electric cooperatives na pwedeng sumalo sa gastusin sa pagpapatayo ng mga natumbang poste at tore. Wala pang eksaktong kwenta ang NEA kung magkano ang hihilinging dagdag singil, pero sa distribution charge daw ito ikakarga. Pero it will have to be parang planned in a manner that hindi naman tumabigat no, at all. Kasi sa tingin ko naman, if people will understand where that will be going, no, mas madali sila mako-convince na there's a necessity. Nakaranas din ng 2 hanggang 5 oras na brownout ang may 4,000 customers ng Meralco kahapon dahil din sa circuit tripping. Naibalik naman agad ang supply ng kuryente bago mag-alas 12 ng hating gabi. Julio Segovia, GMA News.